may interest pala na maging speaker, House Speaker. Sinabi niya, sa bagay, sinabi ni Toby Chanco noon, interesado siya sa speakership. Tama din si Pido. So sabi ni Garbin, mayroong 529 million piso, 529 million pesos na halaga ng insertion si Chanco sa 2025 national budget kasama ang dalawang flood control project para sa nabutas na nakuha ng St. Timothy Construction. St. Timothy Construction, yung St. Timothy Construction po, isa ito sa Siam na construction company ni Sara Diskaya. May project din pala si Sara Diskaya sa nabutas. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Binakbakan ni ako Bicol Congressman Pido Garbin, si Congressman Toby Chanco ng nabutas. Sabi ni Pido Garbin, taga rito sa amin, personal kong kilala, dating mayor dito at bumalik bilang ako Bicol Congressman. Sabi ni Pido Garbin, siguro nasira na yung utak ni Toby Chanco. Masyado anyang maingay at akusa ng akusa. Ang dapat niya anyang gawin muna, imbestigahan mo muna niya yung bakuran mo. Sabi ni Pido. Ayan ba, binakbakan si Toby Chanco kanina. Sabi rito, imbestigahan mo muna ang bakuran mo. Garbin says Chanco has 529 million insertions in 2025 budget. Di ba laglagan na, mga kababayan? Nagdalaglagan yung mga congressmen. Yan kasi, yan niya Mr. Maravillas ang reading mo. Sabi ko sa inyo, karamihan dyan, balot din ng putik ang katawan. Nagmamalinis lang para mapagtakpan yung kanilang mga sariling kabuktutan. Di ba? Kaya nang magsalita yung ating Pangulo at ilunsad yung sumbong sa Pangulo, ayon, kanya-kanyang turuan. O, di ba? Para mga kababayan, masiruin. Pag nasiruin sa kanila yung investigasyon, yung no-nonsense investigation, sa pamamagitan po ng Independent Commission na binubuo ng ating Pangulo, may depensa sila kagad na politika. Politika niya. Di ba niya ako lumalaban dyan? Nagsalita na nga ako niya, exposing insertions na nangyari niya sa previous Congress. Ganon mga kababayan. Marami dyan na magpipilato sa congressman o sa Senado. Kasi tama yung analysis ni Attorney Jesus Palsis. Ang mas culpable niya dyan, mga politiko, yung mga kontraktoran niya, full guy. Bati yung mga engineers. Ang nasa likod ng mga engineers, kaya nailagay yan dyan, sila. Kanya-kanyang lagay ng mga engineers na ginagawa nilang bagman, taga-deliver. You see? Sabi ni Pido, imbestigahan mo muna ang bakuran mo. Garbin says, Chanco has 529 million pesos insertions sa 2025 budget. Alam niya ni Pido, although si Pido po hindi kasama sa 19 Congress, nagbabalik siya ngayon. Kasama niya si yung chairman, dating chairman ng House Committee on Appropriation, si Saldico. Pareha silang member ng party list. Ako Bicol party list. First nominee si Saldico. Second nominee si Pido Garbin. Ganon, mga kababayan. Kaya alam kung sino yung mga salarin sa insertions. Mayroon na niya siya. Yan Sino palpal? Ang dami nito. 529 million insertions in 2025 budget. Huwag niya siyang masyadong maingay.
Sabi nga dito sa amin, day nga ni anya magpara iro, nganing day maramog kiudo. Huwag masyado magaslaw. Para yung bata, pag magaslaw masyado, di ba? Pag dumudumi, huwag magaslaw para hindi kumalat yung dumi. Yan ang ibig sabihin niya. Day magparairo, ngani, day maramog kiudo. Sabi ng mga matatanda sa amin dito, huwag masyadong magalaw para hindi kumalat yung dumi sa kanyang katawan mismo. Kumalat ngayon. Sabi ni Pido Garbin, yan o. Siguro anya, nasira na yung ulo dahil hindi naging speaker. Gustong maging speaker. Wala naman na sumusuporta sa kanya. Gustong mag-apro chair. Ang apro chair kasi, pinipresenta yan sa plenaryo. And in the plenary, it will be voted upon by the majority of the members ng Congress. Wala naman gustong bumoto sa kanya na maging hindi approval chair, appropriation chair. Yung House Committee on Appropriation, mali yung pagkasulat ng Abante News Online. So yun ang sabi ni Pido, na nag-iingay si Nabotas Representative Toby Chanco sa mga insertion sa 2025 national budget dahil bigo maging House Speaker. So, may interest pala na maging speaker, House Speaker. Sinabi niya, sa bagay, sinabi ni Toby Chanco noon, interesado siya sa speakership. Tama din si Pido. So sabi ni Garbin, mayroong 529 million piso, 529 million pesos na halaga ng insertion si Chanco sa 2025 national budget kasama ang dalawang flood control project para sa Nabotas na nakuha ng St. Timothy Construction. St. Timothy Construction, yung St. Timothy Construction po, isa ito sa Siam na construction company ni Sara Diskaya. May project din pala si Sara Diskaya sa Nabotas. Yan o. At saka ng Sims Construction Trading. Ang mga kontraktor na inuugnay sa mga maanumalyang proyekto. Kaya sabi ni Pido, siguro tanungin natin siya, si Chanco, may naitulong ba siya dito kung bakit nakapasok ito sa pangungontrata sa kanyang distrito? As you know, these two contractors, as mentioned to be involved in ghost projects, isa na red flag na yon sa kanya. Sabi ni Congressman Pido Galvin ng Ako Bicol. But nililihis niya yung usapin and did not take advantage of the presence of the two contractors. Iyong sana yung pagtuunan natin. Yung galit ng tao doon sa pagwaldas ng pera, lalo na sa ninakaw na pera sa mga ghost project, sabi po ni Pido. Nilinaw naman ni Garbi na hindi nito sinasabi na mayroong diferensya or anomalya yung kontrata ng St. Timothy and Sims Construction doon sa kanyang distrito. But prudence and due diligence niya would dictate na sa kanya mismo masyado siyang mabusisi pero nakalimutan niyang busisiin yung kanyang sariling bahay. Ipinunto ni Garbin na ang insertion ni Chanco ay napunduhan na hindi gaya ng kini-question ito na hindi pa ilalabas ang budget. Di ba, mga kababayan, na-back to you si Toby Chanco ni Pido Garbin. Tingnan mo niya yung bakuran mo. Baka may dungis din. Tingnan mo niya yung mukha mo. In effect, ganun ang ibig sabihin ni Pido Garbin. Bago ka pumuna sa kung sino-sinong tao, tingnan mo muna yung dungis sa iyong sariling mukha, sabi sa kanta. O, di ba? Ngayon, yung paglipad ni Saldico pa Amerika, may paliwanag si Pido. Yan o, sabi dito, Saldico has heart ailment niya at hindi alam kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Nasa Amerika niya siya. Una, naghatid siya ng kanyang anak. Nag-aaral po kasi sa isang universidad doon. Pangalawa, in time na rin sa kanyang extensive check-up sa Estados Unidos. Garbin affirmed reports that Ko had a travel authority from the House of Representatives leadership. However, he does not know when his Ako Bicol colleague would come back.
when he resigned niya from the chair of the Committee on Appropriations, talagang palagi na siyang nasa abroad sa kadahilanan nga na meron siyang heart ailment. Palagi na siyang nagpapacheck up. And in fact, when I talked to him yesterday, sabi niya, yung doktor niya found out na 90/60, 90/60 yung blood pressure niya. And the doctor said that we need an extensive check-up sa kanyang puso. Sabi ni Pido Garbin, si Saldico had been going to different countries since February in order to seek a second opinion about his medical condition. Singapore is one such country niya. Hindi naman po sinasabi niyang hindi siya uuwi. As of yet, hindi pa natin alam kung kailan siya makakauwi. So, yun mga kababayan ang latest na balita tungkol kay Saldico. Galing na mismo ay dating Legazpi City Mayor and now ako Bicol Party List Congressman Pido Garbin. O, hintayin na lang natin po ang mga developments. O, ito yung latest mga kababayan sa Wawal Builders tapos Sims Construction Company. Pinapahold na yung bayad ni Secretary Vince Dizon. Sabi rito, inanunsyo ng DPWH na ipinahold na nito ang bayad sa ilang kontratistang sangkot sa mga ghost opaquing flood control projects. Ayon kay Vince Dizon, kabilang sa mga kontratistang hindi mo nababayaran yung Wawaw Builder saka yung Sims Construction Trading. Nakapa na blacklist, hindi na maaring tumanggap ng mga bagong proyekto mula sa gobyerno. Pinapahold ko na lahat ng payments to those contractors kung meron po silang ongoing. Pero kailangan din po natin tapusin, siyempre, kung meron silang ongoing, sabi po ni Vince Dizon sa hearing ng House Committee on Appropriations kanina. Pag-usapan po namin ng ating operations group kung paano po ang magiging sistema, kung ano po ang gagawin natin para matuloy ang mga proyektong yon. So makikita naman po natin, mga kababayan, ang sincerity ng ating administrasyon. Nalinisin po ang DPWH lalo na. Walang rason na magwala yung ating mga protesters na manggulo kayo. Gusto ninyong kopyahin yung Indonesia. Mali naman yung ganun. Hindi kayo makakakuha ng sympathy pa ganyan. Mag-protest kayo, peaceful protest. Walang problema yan. Pero kung pati yung mga pulis, dinadamay ninyo. Ano ang pakialam ng mga pulis dito sa nakawan sa DPWH? Sa manumalyang flood control projects? Ba't ninyo binabato? Sinasaktan ninyo yung mga pulis? Kaya kayo pinag-aaristo? Mali ang inyong ginagawa. Tingnan ninyo itong sabi dito ni Secretary Vince Dizon. Sabi sa report ng Pilipinas Today, Secretary Dizon nalito sa DPWH budget. Humingi ng panahon para ripasuin ito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing. Aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na matagal na po ako sa gobyerno, marami na rin po akong ayon siyang nahawakan. Ako po ay litong-lito hanggang ngayon. Sabi po ni Vince Dizon. Wala daw siyang naintindihan, mga kababayan, sa budget na isinumiti ng kagawaran sa National Expenditure Program para sa 2026. So, umingi siya ng 1 week, isang linggo para i-review ang budget. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang budget ng DPWH. Kasi ang sabi, napakarami pa ring insertions. So, iisa-isain yun, mga kababayan. Sabi nga dito sa amin, himasiun mo anya. Himasian, kimaray. Alam niyo kung ano yung himasian? Yung bigas, kailangan tingnan na mabuti. Baka may mga palay. Pasi yung yung tawag sa amin. Pasi. Palay. May palay pa siya. Kailangang malinis. Kasi ang daming insertions. At yung insertions po, nasa NEP. Talagang rooted na po yung sindikato.